ang lason para mapunta daw yung ni Kamay Mirto at saka yung si Jirins yung presidency at saka vice president. Hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi nilason daw namin. May affidavit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Gusto ko lang pong hingin sa komite, temporarily i-excuse sandali yung mga bata. Aakyat lang po sila para kumain ng lunch, kung maaari, Mr. Chair. Salamat kaayo. Thank you. Tapos babalik kayo mamaya. Ha? Thank you. You have the floor, Attorney Florano. Oh, pangat ang paper. Sound check, testing 1, 2, and 2, sound check, testing. Magandang umaga po, Senator Bato, Senator Yes, Riza. right. Yes, I would like to address, because it's the first time po, sir, that I've heard that there's a case filed against me, and I've yet to see the complaint. But for the record po, Your Honor, Mr. Chair, I am surprised because I'm the first person po na naglilink between the PNP and the officers po ng SBSI. Police Colonel Audrey Rose Rivero can attest to that, na ako po yung naglilink para po mapanatili po ang katahimikan at order po sa aming lugar. So, I vehemently deny that I prevented po any police officers from entering Kapihan because I know for the fact na kailangan po nilang gawin yung trabaho nila. So, but I will further, defend that when I receive the subpoena po, Your Honor. Salamat po. Anyway, you will have your day in court. Yes, Mr. Chair. Thank you. Yes, but Attorney, miyembro po ba kayo ng Socorro Bayanihan Services, Inc.? Yes, Your Honor. I am the granddaughter po of the founder, Rosalina Lasala Taruk and Don Albino Taruk. Kaya rin po maiksi yung buhok nyo dahil yun po yung gupit ng mga babaeng miyembro ng Bayanihan. This is my the haircut po before, even hindi pa po sa lahat. so Salamat kayo, Mr. Chair. you're the daughter of Mayor Dinya Florano po. so there were reports that your mother mysteriously died. What can you say? Yes, I have also, I have actually, dalawa lang, can I please narrate short brief history po, Your Honor? Yes, yes. Ang lolo ko po, the founder, Don Albino Tarok, married to my grandmother, Rosalina Tarok, and they only have one child, my mother po, who was a former mayor for 2 terms, Mayor Denia Tarok Florano. Dalawa lang po kaming anak niya, ako po, Attorney Ralden Florano, at andito po yung kapatid ko, my older brother, Ralden Tarok Florano po. My mother married a priest po, Rostom Serrano Florano. He is a Monsignor of Iglesia Filipina Independiente, and he has served for more than 30 years in our church po. So, basically po, me and my brother grew up in a very religious environment. My grandfather, Don Albino Tarok, even donated the lot where our IFI church is built now in Socorro. And my grandmother is also a very religious woman as well. Na during her time in 2018, she led the renovation of our church through the Bayanihan spirit. Tulong-tulong po yung mga membro, contributing their labor and money for the renovation of the building. So, it is on personal note, it is very malaking insulto po sa amin na tinatawag po kami na kulto because my grandparents, as what the former chairperson of Socorro Task Force, Kapihan, has described them, virtuous people po, Your Honor. They are very God-fearing. They are well-respected po sa community. So kami po,
pinalaki po kami ng tatay namin na may takot po sa Diyos. So I, for myself, could never and ever praise any other person other than our Jesus Christ, our Savior. So, yung sa case po, sa tanong niyo po, regarding po sa death po ng mama ko, it is a public knowledge po that my parents both has heart ailments po, Your Honor. Yung lola ko po, meron siyang enlargement of the heart as well as my mother. Nasa genetics po namin iyon. That's why we have conducted mostly mga 3 times a year po kami nagpapa-check up sa cardiologist. So before po, nung namatay sila, yung lola ko, meron po siyang problema. It's a personal family matter and I don't want to expose po kasi may mga madadamay. But personally, we believe, me and my brother, that it was based on, the death is basically because of the heart ailment of my parent and my grandparent. Before, they want to insist that it is because of COVID to suit their narrative. But now, because of this issue, iniba na naman nila yung reason. I think just to suit their narrative again. So, for the record, as far as you are concerned and your brother is concerned, there is no mystery as to the death of your mother. Yes, Your Honor. Yung brother mo sa likod, recognize natin. Okay, walang mystery. Can you let him speak, Your Honor, if Yes, you may? yes. Go ahead. Mr. Chair, pagbalik po ni attorney, I'd also like to ask her a question. Salamat Okay. kayo, Mr. Chair. Yes. Sir, pwede na. Yes, go ahead. Magpisaya lang ko, sir, para klaro ba. Iba yung Tagalog sa Kabisaya, sir, baka magkamali ako, sir. Ay, para ma-record natin, anyway, magaling mo mag-Tagalog si attorney. Ipa-translate mo lang sa Tagalog kay attorney, ha, please. Please, continue. Ako pala si Geraldine Tarok Florano, ang nagkaisa nga po na lalaki ni Rosalina Tarok. So, regarding the mysterious death of my grandmother and my mother, wala po yung katotohanan, sir. Kasi kahit... Of course, kasi the first person to complain ay kayo dapat dahil kayo ang kami dapat. kamo hintong kasi kami yung right person. Kayo, yeah. But so, ganito na lang, where are you living right now? Sa Kapihan, sir, sa Sa Kapihan. loob talaga ng Kapihan. O sa Kapihan. May bahay kayo doon? May bahay kami. Pati ikaw, attorney? May pamilya ka rin doon, attorney? Ikaw rin? O, andito yung asawa at saka husband. Yung papa nga namin, sir, nandun ngayon sa Butuan. Okay. Sa Kapihan din nakatira, sir. Okay. Thank you. Salamat, ha? Salamat. Okay, sir. Attorney Aure. Mr. Chair. Sige po. Attorney Aure, you're the provincial prosecutor ng Surigao Norte? Good morning, Mr. Chair. Regional prosecutor? Yes, now I am the city prosecutor of Surigao City, a component city of Surigao del Norte, province of Surigao del Norte. But before I was appointed as a city prosecutor, I was an assistant of the province of Surigao del Norte. And before this case was started, sometime 2017, I was still an assistant provincial prosecutor. We discussed this matter from the beginning, from the start of the local government informed us that there was a religious group actually during that time, and the local government was concerned, and they wanted to investigate if there were offenses committed because it involves minor. And that's why we discussed it with the provincial prosecutor at that time, together with the PNP. That was about 2019 and 2020. So we even suggested search warrant to find out what really is going on in the area. However, it was superseded by the pandemic, and the focus
went to the dealing with the pandemic. That's why there was no action actually. Were you able to confirm or deny this allegation? As of now, Before that, nakapagkanda kayo ng inspection doon sa loob? Pumunta kayo? yes, Your Honor. So, nagalugad niyo ang palibot? Yes, sir. May nakita Yes, kayo sa laboratory? As of now, sir, during my conduct of ocular inspection, there is no presence of or indicators of the Shabu laboratory. However, we still conducting continuous monitoring for this matter, sir. Thank you. How about yung sinasabing mga perimeter defense na may mga paksol? Marami paksol sa palibot. Na-confirm ninyo? As per my observation, there is not all that is not all real factuals that some like a military style or police style, sir. However, it is made of hut, nipa hut, and other mga yung kubo lang po, sir. Oh, pero may basta may No running diggings, may trenches, sir. paksol. No running trenches, just like foxholes or no running trenches. The small like canals, sir. Canals. Kanal. Yeah po, sir. Okay. Thank you. Thank you for that. Senator Risa? Salamat kayo, Mr. Chair. Dalawang follow-up questions kay Attorney De La Peña. Attorney. Una sa inyo po, kanina kasi tinanong ko kung kaya maiksi ang buhok nyo dahil miyembro kayo ng bayanihan, pero sabi nyo, dati nyo ng hairstyle yon. But I was able to research a photo of you with very long hair. So, this was before you became a member of bayanihan? Yes, can I answer now, Your Honor? Before po, Your Honor, kung season po is may, if i-check niyo po yung lola ko at yung mama ko, we vary po, depende po sa season, may mamhaba, may mataas. Tapos, kung mainit po yung panahon, so we cut our hair short. So basically po, before po everyone did the short hair of the hair, meron na po akong pictures before na maiksi, meron din po mahaba. So it's not basically because of an insinuation or a direction from anybody po. On my part, that's for me only, Your Honor. Okay po, Attorney. Pero mahaba rin kasi buhok ko eh. So alam ko na pag nagpapahaba tayo ng buhok, matagal po yun. Hindi yan sa loob ng isang taon lang. At pag nagpapagupit tayo, kasi dati maiksing-maiksi din buhok ko, mabilis magpagupit pero matagal magpahaba ng buhok. So around I'm just curious kasi we had a photo earlier na yung mga babae sa kapihan na miyembro ng bayanihan ay pawang maiiksi ang buhok. So this really looks to me like a photo before you became a member of bayanihan or before you resided in kapihan. Yes, Your Honor. Mga 2015 or 2016 po yan, Your Honor. Okay, salamat ka, Mr. Chair. And then my second follow-up question po. Senator Risa, Yes, Mr. Chair. About the hair, let this be clear to everyone that wala kami pakialam kung anong buhok gagawin mo. Kahit magpakalbo ka, wala kami pakialam, magpasuklayin mo yan o hindi, wala kami pakialam because that's your constitutional right. Kung anong gusto mong buhok. Sa amin lang dito, sinasayad lang yan ni Senator Risa dahil nga ayaw natin na yung sabihin ninyo na you're offended by this committee's terming your group as a cult. Diba? Kami rin ayaw namin makakasama ng loob sa tao. Pero by the way as it is right now, by definition ng kulto, ay talagang ako, forgive me if I offend you. Pero pasok talaga sa definition kung sabihin mo yung kulto, yung blind obedience, yung reverence, yung lahat-lahat ng definition nandoon sa kulto. Pasensya ka na, you're a lawyer. Huwag na nating i-consider ito pagka-lawyer mo, pagka-chairman ko. Inato lang. Ako, binabasa ko lang, nakikita ko talaga, pasok sa definition ng kulto. Pero, gano'n pa man, regardless, huwag na natin isipin, ang atin lang talaga, ang amin dito siguruhin na walang na-violate na constitutional right, lalong-lalo na yung mga bata. Yan ang habol namin dito. Forgive us if we offended you, yung pagsabi namin kulto. Pero, base sa aming pananaw,
siguro respetuhin mo rin siguro yung aming pananaw na nakita namin sa by definition na talagang we can say na kulto yung grupo. Pasensya na, forgive us. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. So, attorney, yung pangalawang follow-up question ko, actually may kinalaman dun sa yung kalikasan or nature ng bayanihan. Kasi actually, surprised nga ako nung sinabi nyo, the organization started bandang 1980 because yung prior research namin showed na ang bayanihan, ang Socorro Bayanihan Services started as a genuine people's organization. Akala po namin even way back in the 1940s. At noon ay nagsusulong ng totoong bayanihan. Pero nung pumasok sa eksena, bandang 2017, ang persona ni J. Renz, si Senyor Aguila, ay dun nagsimula. Ayon sa research namin, dun nagsimula yung pagbabago ng nature ng organisasyon. Dahil hindi na siya naging pangbayanihan talaga, tulad ng itinatag ng lola ninyo, pero nakasentro na sa persona niya. Kaya't nagkaroon ng mga katangian ng kulto. At lalo na, pagkatapos ng lindol ng 2019, lalo na nung pumasok yung pandemya hanggang ngayon, kaya pumasok itong mga pang-aabuso na natago ng ilang mga taon, pang-aabuso sa mga bata. So, iyon yung aming nasa liksik, no? At yun yung aming initial conclusion na nagbago talaga yung nature ng organization nung pumasok yung persona ni Mr. Kilario at pati ni Mr. Galanida. Ano pong thoughts nyo doon? Can I speak and then can my brother also speak, Your Honor? Thank you po. Please proceed. Your Honor, balik po tayo sana sa timeline. You mentioned that it's 2017. But Your Honor, during that time, it was my grandmother, Rosalina Lasala Tarok, who was still the president po, Your Honor. So, like what Mr. Edilito Sangco described there, she's a virtuous woman po, Your Honor. She was the president 2017, 2018, 2019 until she died on June 27, 2021. Senior Aguila was not in the picture. He is a mere youth president po, Your Honor. So wala po siyang power during that time. Naupo po siya bilang presidente only on 2021. So, Your Honor, mahirap po sa amin na yung lola ko po, she is very selfless. She even, tawag dito, ibibigay niya lahat kahit yung personal namin na mga resources for helping the people. Yun po yung totoo. Alam po yan ng mga dating nakatira sa kapihan. Attorney, if I may, actually, wala naman sa hot seat yung lola nyo eh. Yung ibang mga tao nga concerned tungkol sa lola nyo, concerned pa tungkol sa nanay ninyo. Pero can you shed light on, ito yung sinabi, yung kwento nyo, ito yung inyong perspective tungkol sa 2017. What about po nung 2019, nung naglindol sa Socorro na umakyat ang higit 3,000 tao, kabilang ang higit 1,000 mga bata. Sa pananaw nyo, ano yung nangyari nung taong yun na 2019? Mr. Chair, yung kuya ko po talaga yung right person to answer that question. Okay. Can he speak, please? Yeah, you have the floor. Mr. First name? Raldin Tarok Florano. Raldin Tarok Florano. Go ahead. Sir, before ako sasagot, sir, kasi yung Senate hearing, di ba, ang katotohanan ang dapat mano natin. So itong sasabihin ko sa inyo, sir, kahit, kuya mo ko yung tudlo. Kahit lagyan nyo pa ako ngayon ng lie detector test. Pawag ako. Baka sabihin nyo, naabay nagkuha na, nagawag na ho ba? Unang-una, nung sinabi ninyo, Senador Risa, na 2017, kalukuhan yun. Kasi bakit? Noong 2017 na sa 2019 until 2021, buhay pa yung aking lola.
Mr. Chair, bago lang po magpatuloy, sir, huwag po natin gagamitin yung salitang kalokohan. Okay. Kasi kami po na nagpa-file ng mga resolusyon, nagkukonduct Sorry, ng ma'am. investigation. Sorry, ma'am. Wala pong kalokohan kaming, Okay. hanggat kaya namin, pinalalampas. Okay. So ito po ay mga itinatanong namin sa inyo na sa pagkaalam namin ay facts, at kapag magbibigay kayo ng ibang facts, makikinig po kami at titimbangin Okay. namin. So, yung salitang Sorry po, ma'am. kalokohan po hindi po nagbebelong sa ganitong pagdinig, I believe, Mr. Chair. Salamat So, kayo. strike out from the records yung sinabing kalokohan. Sorry po. Yeah, you just present the facts. If you know that mali yung facts namin, you correct us. Ganun lang kasimple. Sabihin mo lang, sir, ganito, itong totoo. ganyan, Ito yung totoo, sir. Sige, sige. Go ahead. 2017, dito kami nagpuyo sa lungsod. So wala kami sa bukid, sir. So doon pa kami sa municipality of Socorro, not in the barangay Siring. Ngayon, noong lumindol, ganito yun nangyari. 2019, February 8, 2019 yung lindol. So noong time na yun, gusto pa ng panihapon dinner, yung nag-dinner kami ng family ko, isa-isa kami pinatawag ng aking lola. So sabi ng aking lola, naman tayo juta sa Sungkoy, basin daw mag-tsunami. So isafety namin yung sa mga sarili namin, lalo na yung mga anak namin. So sabi ko sa aking lola, kung muldagan ta sa barangay Sungkoy diya sa gitawag na mo og kanang guest house sa Sungkoy, Itagalog mo para... kung tayo ay pupunta ng barangay Sungkoy, may yung kasing ng junction, sir, sa river at saka yung dagat. So, kung posibleng may mag-tsunami, sigurado walang mabubuhay sa amin kahit isa. Kasi pag high tide nga, sir, yung tulay nga, sir, nandito na yung level ng dagat So, ito yung nangyari. So, sabi ko sa kanila, tinanong kami ng isa't isa ng lola, gusto ko doon tayo sa kapihan. On record yan, sir, On record, sir. Pero hindi yan napalabas, sir, sa sa media. Alam niyo ba kung bakit? Si Mon Gualvez, I don't know if TV5 ba siya lang yung mismo yung nag-interview sa akin. During the CHR, yung human rights, nung pumunta doon sa kapihan, 3 yung nilapitan ko pero hindi ako in-interview. Sila Nico Bawa, hindi nila ako in-interview. Sila Chino Gaston, hindi nila ako in-interview. Para naman, malaman na yung katotohanan. Kasi yung sabi daw ni Senator Risa, based on the facts, 2017, walang nangyari gano'n, ma'am. Actually, yung 2019, yung pagtakbo namin sa bukid, ma'am, ako yung nagsuggest. Now, Mr. Chair. okay. Mr. Chair, kasi nababanggit madalas ni Sir at ni Attorney din yung kanilang lola. So pagkatapos po ni Sir, gusto ko rin po sanang maitanong si Jeng Plaza na kusinero ni Senyor Aguila dahil napaka-importante po talaga yung persona ng lola nila at wala pong nag-aakusa sa kanila ng kahit ano. Si Jeng Plaza ay pwede po, Mr. Chair, mag-testify na na-overhear niya si J. Renz Kilario at si Mamerto Galanida na nag-uusap tungkol sa pag-overthrow kay Ma'am Rosalinda. Kasi napag-uusapan at napagtatalunan yung timeline, ng sino ang presidente noon, and in effect, sino ang may control sa organisasyon at sa nature ng organization. So, importante po itong maitatanong po natin, Mr. Chair, kay Jeng Plaza. Salamat kayo. Sir, pwede patapusin. First, Andito andito na po si Jeng Umupo ka Plaza, dyan, Mr. at, Chair. Sir, pwede. Upo ka. Please continue. Yeah, continue. Ngayon, yung 2019 December, Christmas party yata namin yon. Kasi nung time na yun, 2019, nung doon na kami sa bukid, itong si Renz Kilario, actually, itong si Renz Kilario, sir, estudyante ko sa high school. So, hindi ako... Teacher ka? Teacher ako, sir, sa Socorro National High School. Socorro National High School. O, teacher ako, sir. Estudyante mo si Jerens. O, isa rin sa mga estudyante ko, sir. Okay. Kaya hindi ako maniniwala na ito yung misiya. Hindi ako maniniwala sa ganun, sir. Paano ikaw hindi naniniwala pero yung mga followers niya naniniwala? Bakit ako maniniwala? Alam naman kung na isa lang yung Diyos. Pero
maniwala ka sa akin kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao doon sa kapihan naniniwala na siya ang Haring Aguila, siya ang reincarnation ng ni Santo Niño. Ako, sir, di ko mutuo og Dios kay ngano usaray akong Dios si Jesucristo na. Just answer my question. Maniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na yung ibang mga tao na nakatira sa loob ng kapihan ay sumusunod kay Jerens dahil nga naniwala sila na siya ay reincarnation of Christ, siya ang second coming ni Santo Niño? Kinuha ko lang yung opinion mo. Naniwala ka na sumusunod yung mga tao kay Jerens? Dili, sir. Dili yun. O di ko mutuo nga, because nga siya si Mesias, dili. Sir, pwede mo naman ko, sir, sa akong istorya. Go ahead. Kaya 2019 mag sir, na tabo. Pagka December, sir, before December, sir, Tagalog. before December, parang minimintor na aking lola si Jerens Hilario kung paano dalanin yung tao, paano makisama ng tao, yung mga plano mismo, pero plano sa kaayuhan. So, may plano kayo sa kabutihan na, sir. Ito yung nangyari. Noong 2019, sabi ng aking lola, kasi wala ako doon mismo, kasi umuwi kami ng aking ama doon sa bahay namin, sir. So, sinabi ng aking lola na gusto daw niyang papalit sa kanya ay si Jerens Hilario. Sir Chair, Sir, if I may, Sir, kung wala kayo noon, paano nyo alam na yan ang sinabi ni Sinabi kasi sa akin aking lola. Sandali, sir, di pa ako tapos magtanong. Hintayin mo lang. Or paano nyo po alam na yan ang gusto ni lola ninyo? Dineclare yan ni lola, sir, doon sa namin, sa Christmas party. Tapos sinabi rin sa akin personally sa bahay pag-uwi. So pagkatapos po nung una sinabi ni lola nyo sa Christmas party, sinabi nila sa inyo personally? Okay, Sinabi yun sa tinatanong akin. ko kung paano nyo alam. Sinabi sa akin. Pero ngayon, ang nangyari, wala daw ata General Bato, Senador Bato, ni Jerens Hilario. Hindi agad niya tinanggap yung hamon na siya yung papalit na presidente kasi sa sobrang bata at saka mahirap din magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Mr. Chair, so sir, taong 2019. 2019 pa ngayon. Take note, Mr. Chair, nung 2019, 19 years old lang si Senyor Aguila. Kaya nga, kasi bata pa siya. Tapos mahirap magdala ng tao. Ngayon, ano nangyari? Noong 2021, nung pagkamatay mismo ng aking lola, kinausap ko si Senyor Aguila. Ngayon, Senyor Jerens. Mr. Chair, sir, so tawag nyo rin kay Jerens Hilario ay Senyor Aguila. Jerens yung sa akin, sir. Hindi, sir, kanina kinikwento nyo, Senyor Aguila ang tawag nyo sa kanya. Tinawag ko siyang senior kasi yun yung skill niya ngayon. Pero ang tinatawag ko na sa akin, Ma'am Jerens. Well, sir, Mr. Chair, let the record show, ang tawag po ni Mr. Florano kay Jerens Aguila ay Senyor Aguila. Na yun yung pagkakilala ng mga tao sa kapihan, sa bayanihan. Yun yung pagkakilala nila, ma'am. Haring Aguila, na reincarnation ng Diyos at reincarnation ng Santo Niño. Hindi nga ako Mr. Chair. Hindi ako maniwala, ma'am, na sa iyong reincarnation, ma'am. Okay, sige, Tinawag ko siya, ma'am, na Senyor Aguila kasi iyan yung alam niyo, pero yung sa akin, Jerens lang. Sa akin, Jerens lang. Kung halimbawa sila tatawag si Senyor Aguila, nasa sa kanila niyan. Walang hilabot na, sir. Sige, padayon ko, sir. Padayon ko. Tagalog. Ngayon, sabi ko kay Jerens, namatay na aking lola. Di ba ikaw yung gusto na papalit sa pwesto niya as president? Mahirap din ko ako kasi wala namang authority nga galing sa aking lola. So, during the time, may election kasi, sir, natalo yung ina ko, sir, sa 2019 election. 2019 ba yun, Oo, ngayon. Nung nangyari na yun, sir, na namatay na aking lola, sir, sabi ko sa kanya, kung saan naman o sa Bisaya pa, kung saan naman nga na may presidente, o da ikaw man ang choice sa akong lola. So, imo nang barugan. So, doon na tayo na yun, sir, dito sa Hingbarog, sir, sa pagkamatay pagkamatay ng aking lola. Nagkaroon, si Mamerto Galarida, sir, before si Mamerto naging vice president, yung gusto ng aking lola, sir, na yung papalian ng vice president ay yung aking ina. Yung si Mayor Denia Florano.
Pero pag sinabi ni Lola na siya daw yung papalit ng, siya yung magiging vice president, sabi na king nanay, ma, gusto na ako mga mag-vice president, ma, si Mamerto Galanida. Kaya yung sinabi, sir, na mayroong, sabi daw nila, may foul play, mayroong daw lason, para mapunta daw yun ni Mamerto at saka yung si Jirins, yung presidency at saka vice president, hindi yan totoo, sir. In my personal views. Mr. Chair, in-note lang natin na si Mr. Florano ang unang nagbanggit ng mga salitang lason at foul play dito. Just for the record, Mr. Chair. Oo. Kasi yun yung sabi ng sa kabila, sir. Yun yung sabi. Sabi ng mga affidavit. Kasi nilason daw namin. May binabit ba na nagsabi na nilason ninyo? So, yung mga interview, sir. Ay, Meron. Narinig mo? Narinig ko, sir. Okay. Sige, Kaya nga, mahirap sa amin na aking kapatid, makaya naming patayin o lasunin yung ina namin at sa kalula namin. Sino namang hipokritong tao na Mr. Chair, magagawa yun? kayo ang inakusahan yan? Kami. Para daw, yung presidency at saka yung vice presidency ay mapunta sa kanilang dalawa. Yun. Sandali lang. Mr. Chair, siguro mas lilinaw pa pag mamaya't natanong natin si Jane Plaza. Stop ka muna. Go ahead, Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. Thank you, ha. Thank you. Salamat kayo, sir. Para daw, yung presidency sabi ng